Welcome back sa ating channel. Ito na ang part 8 ng ating kwento tungkol sa isang lalaking gustong maghiganti sa minahal niyang babae. Bago ang lahat, shoutout muna kina Natalie Nicole Lonon, Jade Jimenez, Bernardo Figura, John Martin at Domingo Buela. Sa nakaraang episode, nadapa si Yoshino dahil sa biglaang pagsigaw ni Makabe. Ituloy natin ang kwento. Nagsimula ang episode sa mansyon ni Aki. Hinihintay ni Aki ang reply ni Makabe sa text niya, ngunit walang dumadating mula dito. Tumunog ang tiyan ni Aki dahil gutom na ito, kaya tinawag niya si Yoshino. Ngunit, hindi makita ni Aki si Yoshino dahil umalis ito para mag-shopping ayon sa kapatid nito. Sa may overpass, mabilis na tumayo si Yoshino at tumakbo papalayo kay Makabe, ngunit natapilok ito. Pinuntahan agad ito ni Makabe at tinanong kung okay lang ito. Sinabi ni Yoshino na okay lang siya, ngunit bigla siyang binuhat ni Makabe kaya sinuntok ito ng dalaga gamit ang 4-finger knuckle na suot nito. Sinubukan ni Yoshino tumayo at magpatuloy maglakad, ngunit natumba ulit ito. Wala nang nagawa si Yoshino kung hindi tanggapin ang tulong ni Makabe. Sa isang cafe, nagkita-kita ang mga alalay ni Aki. Hinihintay nila ang pagdating ni Aki dahil late na ito. Ilang beses na ding na-cancel ang pagkikita nila kaya gigil na gigil si Sonoka dahil gusto niyang pag-usapan ang kumakalat na chismis na boyfriend na ni Aki si Makabe. Sinabi naman ni Mari na hindi chismis ang sinasabi ni Sonoka dahil totoong magkarelasyon sina Aki at Makabe kahit ayaw nila itong tanggapin. Kailangan din daw nilang harapin ang realidad. Sinabi naman ni Kikone na baka pinaglalaroan lang ni Makabe si Aki kaya kailangan niyang malaman kung paano nagsimula ang relasyon ng dalawa. Ngunit, naisip ni Mari na baka totoong may feelings talaga si Aki kay Makabe kaya makakasama sa kanilang tatlo kung patuloy silang tututol sa relasyon ng dalawa. Hindi tuloy nila maintindihan kung ano ang dapat nilang paniwalaan at kung ano ang nararapat nilang gawin para kay Aki. Dumating naman si Aki sa cafe, ngunit hindi magawang tanongin ni Mari ang dalaga tungkol kay Makabe. Sa kabilang banda, buhat-buhat ni Makabe si Yoshino habang pinagtitinginan sila ng mga tao. Mabigat man si Yoshino, natatakot si Makabe na sabihin dito ang katotohanan dahil nagiging bayolenteng babae ito paminsan-minsan. Bumulong si Yoshino kay Makabe at sinabing ibaba na siya nito sa malapit na park kung saan pwede silang magpahinga. Tututol sana si Makabe, ngunit nahihiyang sinabi ni Yoshino na nakasuot lang siya ng maikling palda kaya naman baka nakikita na ng mga tao ang panty niya. Mabilis sumunod si Makabe dahil na rin sa takot kay Yoshino. Sa cafe, masayang kumakain ng sweet si Aki. Nagsorry si Aki sa tatlo dahil palagi nakakancel ang kanilang pagkikita. Ngunit, sinabi naman ng mga ito na naiintindihan nila ang schedule ni Aki. Nahihirapan naman ang tatlo sa pagtatanong kay Aki tungkol sa love life nito dahil nahihiya sila kay Aki. Hindi na nakapagpigil si Sonoka at tinanong kay Aki kung ano ang relasyon ni Aki kay Makabe. Nahihiyang sumagot si Aki kay Sonoka na boyfriend niya si Makabe. Narealize naman agad ng tatlong babae na in love si Aki kay Makabe dahil sa expression nito. Sa park, tinanong ni Makabe si Yoshino kung okay lang ito. Hahawakan sana ni Makabe si Yoshino, ngunit pinigilan siya nito. Umupo si Makabe sa bench malapit sa inuupuan ni Yoshino at nagdamdam dahil hindi na nga sila nagkikita ni Yoshino, parang ibang tao pa siya kung itrato ng dalaga. Tinanong ni Yoshino kung ano ang nangyari sa birthday date ni Aki at Makabe, kaya naman nagpanggap si Makabe na maganda ang nangyari sa pagitan nila ni Aki. Pinatigil ni Yoshino si Makabe dahil alam niyang may masamang ginawa si Makabe kay Aki dahil sa sobrang depressed ito noong umuwi ng bahay. Lumapit si Yoshino kay Makabe at pinisil ang pisngi nito. Inutusan ito ni Yoshino na pasayahin si Aki sa susunod nilang date kahit paitapon ito sa kama si Aki para lang mapikot habang buhay. Tumanggi naman si Makabe habang umaaray sa ginagawa ni Yoshino. Bigla namang tumayo si Makabe at mukhang minatuklasan ito. Hinawakan ni Makabe si Yoshino at niyakap din ito kaya hindi mahakibo si Yoshino. Nagsalita si Makabe na kapag si Yoshino ang kasama niya, hindi lumalabas ang mga butil-butil sa kanyang katawan. Sinabi din ni Makabe na hindi siya dapat nakipagrelasyon kay Aki dahil mas masaya siya kapag kasama niya si Yoshino. Binigyan naman ito ni Yoshino ng headbutt. Sa kabilang banda, mag-isang naglalakad si Aki sa daan nang biglang makita nito si Gaso.
Inaya naman ni Gaso mag-usap si Aki. Sa park, naiwang walang malay si Makabe sa bench. Wala na si Yoshino ngunit napansin ni Makabe na may mga nakasulat sa kanyang pisngi. Sulat ito ni Yoshino at sinasabi nito kay Makabe na magkukunwari siyang wala siyang narinig mula kay Makabe. Na-realize naman ni Makabe ang kanyang pagkakamali dahil nilagay niya sa mahirap na sitwasyon sina Aki at Yoshino kahit na alam niya kung gaano ka-close ang dalawa. Nag-usap sa cafe sina Aki at Gaso. Ito ang una nilang pag-uusap pagkatapos malaman ni Aki ang katotohanan. Humingi ng tawad si Gaso kay Aki ngunit sinabi ni Aki na naiintindihan niya ang sitwasyon ni Gaso at hindi daw siya galit dito. Isa pa, pinagsisisihan na din naman ni Gaso ang nangyari kaya gusto na lang kalimutan ni Aki ang nakaraan nilang dalawa. Sinabi naman ni Gaso na masyadong malakas at matibay si Aki ngunit sinabi ni Aki na hindi ito totoo. Napagtanto kasi ni Aki na may nasasaktan na siyang iba at hindi ito matanggap ng kanyang sarili. Hinulaan ni Gaso ang taong nasaktan ni Aki at sinabi nito ang pangalan ni Makabe kaya nagulat ang dalaga. Sinabi naman ni Gaso na kailangan lang ni Aki maging totoo sa kanyang sarili kahit anong mangyari para maging maayos ang lahat. Ito kasi ang natutunan ni Gaso mula sa nangyari sa kanila ni Aki at Makabe. Pinaalalahanan din ni Gaso si Aki na huwag itong tutulad sa kanya at tanggapin nito ang totoo nitong nararamdaman upang maging maayos ang lahat. Habang naglalakad pa uwi, iniisip ni Aki ang mga sinabi ni Gaso sa kanya. Sa bahay, kinausap ni Aki si Yoshino at tinanong kung ano ang nangyari sa pag-shopping nito. Kinuwento ni Yoshino na nadapa siya habang naglalakad kaya naghahanap siya ng pwedeng ilagay sa paa niya. Nag-alala naman agad si Aki at inutusan si Yoshino na umupo sa upuan at gagambutin niya daw ito. Tiningnan ni Aki ang paa ni Yoshino at nakita niya kung gaano ka-ube ito. Tinanong tuloy ni Aki si Yoshino kung paano ito nakauwi mag-isa. Sumagot si Yoshino na tiniis niya lang daw ang sakit. Pinagsabihan ni Aki si Yoshino na magpatingin sa ospital bukas para gumaling agad ito. Nagpasalamat naman si Yoshino kay Aki. Ngunit may lungkot sa mga mata ni Yoshino dahil iniisip nito na tinatraidor niya si Aki. Nagulat si Aki dahil biglang nanginig si Yoshino at mukhang iiyak pa ito. Naaalala kasi nito ang mga sinabi sa kanya ni Makabe kanina sa park kaya labis ang pagkagilty ni Yoshino sa harapan ni Aki. Sa kabilang banda, nanaginip si Makabe na magkasintahan sila ni Yoshino kaya naman nagising agad ito. Kinakabahan naman si Makabe dahil hindi niya dapat mapanaginipan si Yoshino dahil alam din niyang mali ang kanyang nararamdaman para dito. Dito na nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Mag-like, share, comment at subscribe ka na para updated ka sa aming mga video uploads.